So ito pag-usapan ngayon natin to, no? So baka mamaya kasi may magalit na naman sa akin dito no? So ito. Okay. So kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan ito malamang kung merong mga INC na makakapanood nito, baka sabihin nyo na naman, Takero, hindi naman INC yung mga nagsasalita na yan. Tulad po ng narinig ko dati. Naalala nyo ba dati? Nung merong rally ang INC sa Luneta, itong dalawang bukok din po na to ang nagsalita. So syempre ako, bumatikos ako noon. Kasi ako po naniniwala po ako na yung Net 25 po na yan, di ba pagmamayari po ng INC yan. At naniniwala po ako no na hindi po maglalabas ng kahit anong opinion yung Net 25 po na yan kung wala po yung pag-aproba sa mga pamunuan. Naniniwala akong ganun Di ba? Kaya nga kayo nagtayo ng istasyon just para i-control yung narrative Di ba? Oh. So ngayon ang point natin mga kababayan, nagsalita na naman po itong dalawang bugok po na to na tropa ni Marcoleta. Ang tanong ko dito mga kababayan, kung talagang meron kayo paninindigan, di ba? Harapin niyo yung mga tao. Ano bang ibig ko sabihin? Tingnan niyo to Ito po yung video nila kahapon. Saganang mamamayan. So ito na naman, siya na naman. Hindi ko kilala yung mga yan. At wala akong planong kilalanin yung mga yan. Alam niyo ang ibig ko sabihin dito? Gagawa kayo ng political content. Ang nakakatawa sa inyo, sarado yung comment section. Tingnan niyo naman. Ano yan? Napansin niyo ba yan? Gagawa kayo ng content about sa politika, nakasarado yung comment section. So ano yan? Ayaw nyo makakita ng negative comments. Ayaw nyo makakita na binabash kayo. Bakit naka-off? Lahat na lang naka-off. Karamihan naman na nanonood sa inyo, mga kamiyembro nyo naman. Wala ba kayong troll farm? Dapat may troll farm kayo. Ang mga Duterte meron, dapat INC meron din. Kaya dapat next time, kapag kayo magko-content kayo, regarding sa politika, di ba, papuntayin ninyo yung mga troll farm ninyo. Kaya nyo nga magpapunta ng million-million na rally. Sa rally nyo nga, million-million nga daw kayo. Hindi nyo magawang suporta ng troll farm yung content ninyo. Di ba? So ngayon ang point dito mga kababayan, tingnan nyo kung gaano kabugok ito. Ito, una, nasabi na naman ng iba dyan. Di ba? Ang sasabi naman ng iba dyan, Takero, opinion naman nilang dalawa yan Walang kinalaman po yung pamunuan ng INC dyan. Sige, pwede naman po natin tanggapin yun. Diba? Pero tandaan po natin mga babayan, nagsimula po ang rally po nila dyan po sa dalawa na yan. Sila po ang unang nagsalita about sa rally. Kasama si Katunying pala. Diba? Sila rin po ang nagsabi na tuloy na po ang rally ng ating kapatiran sa Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan. Pakakasanda. Saan nyo nagsimula yan So syempre, ang tanong dito, yung sinabi po nilang rally po na yon, naging totoo. Di ba? So ngayon, Takero, dakilang pilosopo na ako pero may sense. Thank you maraming salamat. So ito yung video nila kay Atty. Claire. At ang tanong dito mga kababayan, bakit kayo takot na takot kay Atty. Claire Castro? Anong meron? Kasi mga kababayan, ito po ang first time sa loob po ng 3 taon na meron pong bumibenga sa kanila. 3 taon po na pamumuno ni PBBM, namihasa po itong mga Duterte fanatics. At ngayon po, sa pamumuno nga po ni Atty. Claire Castro bilang Yusek, di ba, kakaiba sa kanila to. Di ba? Kasi, tulad ng sinabi ko kanina sa intro, kung vlogger lang po si Atty. Claire Castro, wala lang yan. Bardagunan lang tayo dito. Pero ang point dito mga babayan, sa Atty. Claire Castro po ngayon, Yusek na po ng PCO.
So mas may sampal, mas may dating po ngayon ang mga banat ni Atty. Claire Castro. So ngayon mga babayan, ito yung sinabi ng dalawang bugok. Tingnan nyo ha, gusto ko lang pakita dito kung gaano sila kabobo. Simplihan lang natin to. Ang dami na ng content nito pero gusto kong gawa ng sariling reaction to eh. Tingnan nyo to ha. Sa pinakaunang panayam sa kanya bilang PCO Secretary, sinabi po niya na lalabanan niya ang maling impormasyon at ipararating sa publiko ang mga proyekto ng Administrasyong Marcos. Ayon. Ang problema, baka ang mga kalaban mong una ay yung mga kasama. Puta na. Ano nakakatawa doon? May mali ba doon sa sinabi ni Atty. Claire Castro at saka ni Jay Ruiz? Nalalabanan ng fake news? Na ilalapit sa mga tao yung proyekto ng gobyerno? May mali ba doon? Ano nakakatawa doon? Kung may nakakatawa doon, yung mukha mo yun. Alam niyo mga kababayan, no? Takot na takot talaga sila dito mga kababayan kasi tandaan natin pag sa Marcoleta po natalo sa eleksyon, isa lang ibig sabihin nun, palpak, yung meat na ang INC kaya magpanalo ng isang politiko. Ayan po ang paniniwala ng ng mga politicians sa atin sa Pilipinas eh. Kailangan natin dumikit sa INC kasi kaya tayong ipanalo ng INC. Pero in reality mga kababayan, pag si Marcoleta, hindi nyo napanalo, ibig sabihin nun, hindi totoo yung paniniwala ninyo na kaya nyo magpanalo ng isang politiko. Marcoleta kasi na doon, hindi nyo mapanalo. Di ba? Walang yan tong mga to. Hindi, sige. Talaga na parang nangyari yata kay Cesar Chavez, ha? Nanumpa rin ang abogadong si Atty. Claire Castro bilang undersecretary ng PCO. Aba, siya rin ho ang magsisilbing Palace Press Officer na siyang mamumuno sa mga press briefing sa Malacanang. Sa unang panayam sa kanya, binweltahan niya ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinadala ho ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bansa patungo sa diktadurya. Walaan niyang maasahan sa dating Pangulo kundi intriga at inventong ebidensya. Ayon. Eto lang ito ay sa munting abot ng aking kaalaman. Alam niyo, no? Di ba? Sabi niya, ito sa munting naabot ng ating kaalaman, alam mo na palang bobo ka, ba't nagsalita ka pa? Kasi pa sinabi mo kasi, no, abot sa munting naabot ng ating kaalaman, so bobo ka. Alam mo na palang bobo ka, ba't nagsalita ka pa? Di ba? Alam mo na palang katanga yung sasabihin mo, nagsalita ka pa. Ano problema sa inyo eh? So ano ba yan? May basbas ba yan na pamunuan ninyo? Oh. Actually, bago kayo magsalita ng ganyan, ipanalo nyo muna si Marcoleta. Ang sabi ko nga pag si Marcoleta po, hindi po umabot sa survey ng April, mag-ano rin yan, mag-withdraw din po yan. O nga, di ba, yung pagkakasabi niya ng under, di ba? Napansin nyo rin pala yun, no? Napansin nyo rin pala yun, akala ko ako lang nakapansin. Siya po ay tinilaga bilang under. Under secretary. Kita nyo, di ba? Oh. O ano talaga yung na 25? Ano talaga to? INC talaga to. Oo. Confirm naman po talaga yan. O so ngayon, ano problema kay Claire? Sige. Mas maganda siguro kung nakikinig si mahal na Pangulong Bongbong Marcos o maging si patrol ng Pilipino, Jay Ruiz, na wag kayo ang wag kayong taga-bana, no? Dapat magkaiba, ha? Wag kayo ang taga-depensa doon sa mga bagay na inuupakan ng presidente tapos i-depensa mo ng parang inenegatibo. Parang baliktad ata, no? Parang baliktad ata. So sabi ngayon dito ng bugok na yan, na sana wag kayo ang sasagot kapag inuupakan ng presidente. Parang baliktad ata. Dapat ang pagsabihin ninyo si Digong. Nagpapakalat ng fake news. Father faker nga daw, di ba?
Bragtag ang utak nito eh. Ngayon, ba't mo pagsasabihan yung taong sumasagot? Pati di mo pagsabihan yung taong gumagawa ng fake news? Eh, ngayon ang problema dito sa pa. Oh. Nasabi ninyo na wag daw sumagot. Kasi daw mataas yung posisyon. Eh, si Harry Roque ba? O si Harry Roque? O si Panelo? Mataas din posisyon nun ah. No kay Digo nga. Pero bakit sila yung sagot ng sagot? Obvious to obvious mga kababayan, kaya sabihin man, kataminin man o hindi ng mga Iglesia ni Cristo, Pro Duterte po sila. Nagtatago pa kayo para kayo si Libayan eh. Tingnan mo si Libayan. Yung tropa ni Libayan. Sila Magalong. Hindi kami DDS? Oh. Pero makita mo, tas-tas yung kami ni Bongo. Oh. Oh, boss na kay Robert nung si Sarah Mau, si PB. Oh, di ba isa pa 'yan? Oh, bakit nung sinabihan ni Sara Duterte na papatay niya yung presidente, ba't hindi rin kayo nag-react ng ganyan? Anong problema sa inyo? Kunwari pa kayo sa presidente. Alam niyo kayo, Iglesia ni Cristo, di ba? Di pasensya na, no? Kasi, kasi, ito kung sinasabi ninyo na itong dalawang bugok na to ay hindi ito ang pananaw ng Iglesia ni Cristo, pagsabihan ninyo kasi ang nagiging tingin ng mga tao dito ng mga sambayan ng Pilipino nagiging mouthpiece ng Iglesia ni Cristo itong dalawang ito. Agree ba kayo doon? Ito meron tayong 1,500 na nanonood. Di ba? Ito po ang Net 25 po ay istasyon ng Iglesia ni Cristo. Itong dalawa, miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nagmamalaki pa nila yan. Ngayon, pag nagsalita itong dalawa po na to, ang interpretasyon natin, ito ang pananaw ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, kung hindi totoo yan, di ba, huwag kami pagalitan ninyo yung dalawa. Oh, ang point natin dito, kunwari pa kayo sa presidente, mag-all out na kayo, supportahan nyo na yung mamamatay tao. Religion kayo para sa kapayapaan, religion kayo na nagbibigay ng aral ng Diyos, religion daw po kayo ng nagbibigay ng pag-asa, o nagbibigay ng buhay, tapos susuportahan ninyo mamamatay tao? O huwag kami pagalitan ninyo, yung dalawa. Ayan, baliktad utak nyo eh. Oh, ang Iglesia ni Cristo, ang pinaka matinong religion sa buong mundo. Kami po ay sumusuporta sa mamamatay tao. Kami po ay sumusuporta sa manyakis. Kami po ay sumusuporta doon sa sinabi ni Sara Duterte na papatayin niya ang presidente. O, di ba? Double standard ang tawag doon. O, isipin nyo nabababa yung istasyon ninyo dito. O. Para malinaw lang huwag kami pagalitan ninyo. Kasi mga kababayan, ang dami pong vlogger na INC na kinontent ako. Akala nyo di ko nakikita? Nakikita ako. Marami nagpapasa sa akin. Takero, INC o vlogger, kinontent ka. Oh, opinion ko yun eh. Di ba? Ang problema sa inyo eh. On denial kayo eh. Huwag nyo na kaming lokohin na kami para sa administrasyon. Sabihin nyo na yung totoo. Kay Duterte kayo. Niloloko nyo pa kami dito eh. O, continue, sige. Bongbong Marcos, o maging si patrol ng Pilipino, Jay Ruiz, na wag kayo ang wag kayong taga-bana, no? Dapat magkaiba, ha? Wag kayo ang taga-depensa doon sa mga bagay na inuupakan ng O sino dapat taga-depensa? presidente, tas i-depensa mo ng parang inenegatibo mo yung kabila. Di ba? Parang kumbaga sa bugbogan, wag kayong taga-bugbog. Tingnan nyo tanga-tanga no? Oh, dapat mo kayong sasagot. Nababato nyo ng negatibo yung kabila. Sila ngayon unang nagbabato ng negatibo eh. Mga Duterte nga eh. Gago talaga to eh, no? Why Mark Ramos lang yaka? Hindi nga, di ba? Sabi nyo, huwag kayong sasagot.
Lalo na kung negatibo yan, huwag kayo sasagot. Sino ba nagsabi na yung presidente adik? Di ba si Duterte? Sino ba may sabi na binenta ni Marcos yung gold? Si Duterte. Sino ba may sabi na ang PNP, ang AFP, magkaklas na, labanan ng presidente? Di ba si Duterte? Tapos sasabihin ng Iglesia ni Cristo, huwag kayo magsasagot, huwag kayo sasagot ng negatibo. Gago ka ba? Anong klase yun? Ang ginagawa lang po ni Atty. Claire Castro, tinatama lang po yung fake news. Imbis po si Atty. Claire Castro yung pagsabihan ninyo, ba't hindi niyo pagsabihan si Duterte? INC, tinan nyo ha, kami dito. 1,600 na nanonood dito. Kami po, ang pagkakaintindi namin dito, itong dalawang bugok na to, sila po ang nagiging mouthpiece ng INC. Kasi una sa lahat, sila po member ng INC. Pangalawa, ito po ay, ang Net25 po ay pagmamayari po ng INC. So ngayon, ang interpretasyon namin dito, sila po ang mouthpiece ng INC. Kung mali po kami, pagalitan ninyo yung dalawa na yan. Agree ba kayo doon? Hindi yung makagalit kayo sa amin. Pagalitan nyo yung dalawa na yan. Kasi pag pinagalitan nyo yung dalawa na yan, hindi na kayo damay dito. Obvious naman kasi mga babayan na pro Duterte ang mga yan. Tingnan ninyo ha, ano nangyari sa rally? Ano nangyari sa rally ng INC sa Luneta? Naging pro Duterte rally. Ay, ewan ko, no? Sige, continue nga natin. Sumasakit ang ulo ko dito. Kumbaga sa bugbogan, huwag kayong taga-bugbog. Dapat kayo tagapagdala ng mga magagandang balita, di ba? Yes! Bakit kailangang hiwala yung tagapagdala ng magandang balita kaysa dun sa taga-gulpe, sa mga nagdadala ng hindi tamang balita? Maganda ho kasi ang paan ng mga nagdadala ng magandang balita. At kapag kayo pa rin ang taga-gulpe, madudumihan yung paan ninyo, papakit na kayo, di ba? Ang ibig sabihin, Napaka-illogical nito, napaka-illogical. Hindi ito tungkol sa pangit na mukha. Hindi. Speechless ako doon. Ang bobo no? hindi ho pwedeng pagsamahin. Ito naman sa akin lang na opinion, Jen, ha? Oo. Di ba? Kung meron kang taga-depensa sa presidente, gumawa ka, ito ang defense secretary. Pero Kung meron daw taga-depensa ang presidente, ito daw po yung defense secretary. So, sino sasagot sa mga fake news ni Duterte? Si Gibo. Takilan daw ito. Tingnan niya, wag daw po sasagot si Claire Castro, si Jay Ruiz, sa mga fake news daw po na nilalabas ng mga Duterte. Meron naman daw pong defense secretary. So, sino sasagot? Si Gibo. Ay, ginagawa ng dalawa na to. Seryoso ba itong dalawa na to? Ay, Gibo, ikaw daw sumagot. Defense secretary daw ang gusto Puta na. Si Gibo, mga kababayan, focus po yan sa China. Focus po yan sa foreign relation. Tapos gusto mo pasagutin doon sa mga fake news ni Duterte, parang namang tanga naman nito. Parang, sabi sa inyo, sasakit ang ulo nyo dito PCO Parang parang pork chop duo nga, di ba? secretary ka, hindi ka dapat, pwede yan dumipensa, pero wag masyadong katulad itong ginawa ni Atty. Claire Castro kaagad. Hindi pa mainit yung upuan dyan Ganun ba? Tumira kagad, bunwelta kagad sa dating Pangulo. Dapat sa kanila, ang posisyon nila medyo mataas di ba? Dapat huwag silang le-level dun sa... Iba na dapat ang level nila ngayon. Ayun, dapat iba na. So, ibig sabihin, mababang level si Digong. Bobo rin itong mga to no? Talagang kita nyo yung nakita niyo yung pagiging selective bias nila mga kababayan. Di ba? Wag daw po bababa sa level ng mga fake news. So, sino ba gumagawa ng fake news? Si Duterte. So, si Duterte ba bababang nila lang? Actually, hindi. Dati po siyang presidente ng Pilipinas at marami pong naniniwala sa kanya. Di ba? Oh. Ko.
Kaya pala sarado yung comment section. Kaya pala sarado, ayaw nyo matawag kayong tanga. O, di ba? Kasi malamang mga kababayan, kapag yung comment section mga kababayan nakabukas, malamang ang laging comment sa kanila, mga tanga kayo! Ang tatangan ninyo! Baka ganun po yung mga, baka ganun po siguro yung mga comment. Kaya siguro, nakasarado yung comment section para hindi po sila masabihang, mga bobo na kayo, mga tanga pa kayo, tatangan ninyo! Di ba? Ayaw nilang makita yun sa comment section. Hindi, napaka-illogical Napaka-illogical mga kababayan eh. Di ba sabi ko nga mga kababayan, no, ang mga DDS po, baliktad ng utak. So parang sila. Kita nyo, di ba? Baliktad ng utak, di ba? Imbis na yung dumudepensa, yung protektahan, di ba? Kung sino pa nakakalat ng fake news, ayun pa yung pinagsasabihan nila. Ayun dapat din, di ba? Parang baliktad nga. Di ba? Imbis na po yung gumagawa ng fake news, yung dapat pagsabihan nila, yung pinagsasabihan pa nila, yung gumagawa ng depensa. Parang ganito, binubugbog na yung presidente. Ang ginagawa ng presidente, umiilag. Uy, huwag kang umilag. Di ba? Ganun ba yun? Oh. Well, ayoko sabihin, tanga kayo, di ba? Ayoko sabihin, bahala na po yung mga tao na magsabi, di ba? Sa comment section, yung nga sarado, di ba? Na mga tanga kayo. Oh. Ang posisyon nila medyo mataas di ba? Dapat huwag silang le-level dun sa... Iba na dapat ang level nila ngayon. Ayun, dapat iba na. Kalimutan nila yung mga dati nilang pagkatakot. Di ba? Na... Ako sa tingin ko, Ha? mahihirapan si Attorney Claire Castro na baguhin yung kanyang... Yung kanyang pagkatao. yung kanyang image ata. Palagay ko. Kaya nga, para si Digong, parang hirap na rin pag-uwi ni Digong yung image niya. Di ba? Dahil sa mukhang... Ay, kapag may ads mga kababayan, ano nyo lang, skip nyo lang. Hindi po ako naglalagay niyan, YouTube po naglalagay po ng ads po na yan. Opo. Yun ang kanyang pagkatao talaga, no? Kasi pagka binalikan mo, namimiss ko si Attorney Claire Castro sa kanyang mga vlog, ha? Nagbablog. Oo. Baka hanggang ngayon magbablog pa rin Kaya yan. pala, gano'n ang kanyang mga tono nung kanyang mga vlog. Noon. Meron pala siyang tinatarget na Meron palang... papuntahan. Oo. Chismoso pa. Tanga na nga, chismoso pa. O, di ba? O. Kaya daw vlog ng vlog si Atty. Claire Castro kasi meron daw pong tinatarget na pwesto. Sa tingin nyo ba ganun ba kadali yun? Ewan ko ba, no? Mas medyo... Ewan ko ba? Sakit ang ulo ko dito. Natin, ha? Oo. Pero ito pa lang, kasi simula pa lang, nakikita ko na una, hindi maganda yung simula. Ba't ano ba daw sinabi ni Attorney Claire? Inupakan niya agad si Pangulong Duterte. Gano'n? Oo. Bakit hindi naman bago sa kanya? Kaya nga, ang ibig ko Oo. sabihin, doon sa... Hindi, tuloy-tuloy pa rin po yung vlog, ano ha? Si Atty. Claire, mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-vlog niya. Oo. Alam ko, ganun yung ano eh. Ganun po yung gagawin niya. Kahit siya po ay USEC na po ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-vlog niya. Oh. So, Takero, San, ibig sabihin po ng INC ay huwag sagutin ang mga Duterte kahit anong paninira. Ayan nga yun ang sabihin ng mga Duterte dahil sila ang above the law. Totoo yun ganyan na lumalabas dito So kayo na parang ang sabi dito, ng dalawang bugok na to mga kababayan, Atty. Claire, huwag mo sagutin. Kahit anong sabihin ni Digong nakabullshitan, huwag mong sagutin. O, diba? So, medyo illogical, kabubuhan. Diba? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa sinabi po ng dalawang miyembro ng INC. So kayo ba, naniniwala ba kayo na itong dalawa na to ay mouthpiece po ng INC? Kasi hindi sa pagiging makitid ng utak natin. Kasi po, ayun po ang interpretasyon po natin. Ayun po ang nababasa natin. Na itong dalawa po na to ay sila po ang nagiging mouthpiece ng INC. Kasi nga po, sila po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kung meron pang ginawa po yan na labag po sa turo ng Iglesia ni Cristo, pagsasabihan na po yan matagal na. At tandaan po natin na nangyari po ito dun din mismo sa istasyon na pagmamayari din po ng Iglesia ni Cristo. So ngayon, ang interpretasyon po natin, mouthpiece po sila ng Iglesia ni Cristo. So kayo ba, agree ba kayo doon o hindi? Or malisyoso lang po talaga ako? O mouthpiece ni Marcoleta, di ba?
Oh. So yan, no? So pa-comment na po sa baba. Pinabasa ko pong lahat yan. Diyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Next topic po tayo. No? So, meron po tayong topic dito.